Sargent, may buntag kanatong tanan. Mayong buntag adlaw nga Miyerkules, September 8, tuig 2021. Live gikan dinhi sa Brigada News Center. Kini ang Frontline. Aniya ang mga balita sa Frontline. 5 sikop, lakip ang notorious na drug dealer sa Gensan atol sa bypass operation. Drug den nabungkag. Ihap sa mga nabiktima sa dogfight sa Gensan, mukabat na sa kapin 2,000. 90.9% nga personahe sa Police Regional Office 12 kun Pro 12 fully vaccinated na. Proposed pilot run sa face-to-face classes, pangunahan sa kindergarten ngadto grade 3 level matod sa DepEd. Ani mga dagkong balita nga nasyonal karong buntaga. Arestado ang duha ka mga individual human na mabisto ang paghimo og pagbaligya sa mga piki nga mga vaccination card o negative swab test. Resulta alang sa COVID-19 sa gihimong raid sa mga operatiba sa Manila Police District sa Quiapo, Manila. Gila sa Manila Police District kun MPD ang mga naaresto nga mga individual nga sila si Jimmy Santissima o Edito Par. Matod ni PNP Chief General Guillermo Eleazar, nagugat ang operasyon gikan sa usa ka intelligence report may tungod sa usa ka tindahan sa Quiapo nga nagabaligya og mga peki nga mga vaccination cards og negative RT-PCR result. Nadiskubre usab sa mga operatiba sa Manila Police District sa ilahang gipahigayon nga operasyon nga dunay gigamit nga mga template ang mga kawatan nagagikan sa San Lazaro Hospital ang mga peki nga mga swab test result samtang sa Pasay City usab ang mga peki nga mga vaccination card nakita usab sa MPD ang ilang peki nga dry seal sa ubang universidad o ahensya sa gobyerno. Mao nga sila usaba gipamiki og uban pang mga dokumento sama sa birth certificate o marriage contract. Gilayong gidala sa MPD headquarters ang mga suspect og kasamtangan nga magatubang og reklamong kriminal. Samtang padayon nga ginapangita sa MPD ang uban pang mga gapangimo sa illegal nga mga aktibidad tungod sa pandemya. Gidayga ni PNP Chief ang kalampusan sa operasyon sa MPD. Usa ang RT-PCR sa mga dokumentong ginapangayo sa mga lokal nga kagamhanan sa mga biyahero. Una, musulod sa ilang ginsakupan. May pipila ka mga lokalidad nga gapangayo og vaccination cards apan gigamit kini aron lamang makakuha og diskwento sa uban nga mga establishmento. Galaom si PNP Chief Eleazar nga magapadayon ang agresibong kampanya sa PNP. Dili lamang batok sa mga taong gahimo og gabaligya og mga peki nga mga vaccination card og RT-PCR apan ingon man sa mga taong gapamalit og gagamit niini. Nailhan na sa otoridad ang patayng lawas sa usa ka babayi nga nakaplagan kagahapon sa buntag sa may National Highway, Barangay Taviran, Dato din Sinsua at Maguindanao. Mismo ang mga higala sa ilang base sa ilang nadawat sa biktima nga miila nga si nailhang si Hani Abdul Kadatuan Minyo og residente sa Rosales Street, Rosary Heights 6, Cotabato City. Matod sa kapulisan, nakadawat og impormasyon nga adunay nakaplagang patayng lawas sa maong lugar. Samtang base sa ilang ginahimong investigasyon, nakaangkon og igo sa bala sa kalibre 45 nga posilang biktima sa managlahing parte sa iyang lawas. Wala pa masuta sa mga higala o pamilya niini kung kinsa ang responsable sa pagpatay kang kadatuan. Samtang sa pikas nga bahin, gikasuhan na og pagsupak sa Article 2 sa Republic Act 9165 kon Dangerous Drugs Act of 2002 ang barangay Kagawad nga nadakpang namaligya og illegal nga druga sa Purok 4, Barangay Kamudmod, Babac District, Island Garden City of Samal, Davao del Norte.
Ang operasyon na gikasa ngadto na kalabayng Biyernes sa gabi sa mismong panimalay sa suspek nga giilang si Alan Ahos Coberos alias Alan, 51 anyos. Matod sa PDEA 11 spokesperson Noli Dima Andal, ang suspek gikonsiderang high value target sa PDEA kung atol sa operation na recover gikan kaniya ang mga pakite sa illegal nga droga. Ikustodiya na karon sa PDEA Davao del Norte ang barangay Kagawad samtang ang mga na-recover nga droga ipailawom pa sa eksaminasyon. Sa Kidapawan City, dakpan sa mga otoridad ang usa ka lalaki human kini nasikop sa gipahigayong search and warrant operation sa hiniusang puwersa sa Kidapawan City Police kauban ang SWAT sa Purok 4A Barangay Manungol sa nahisgutang lungsod. Gila sa mga otoridad ang dinakpan nga si Fernand A. Filomeno hamtong ang pangidaron ug residente sa maong lugar. Nakuha sa kustodiya niini ang upat ka live ammunition sa kalibre .45 ug usa ka bala sa kalibre 22 nga pistola. Apan hugot kining gipanghimakak sa sospek nga dili kaniya ang maong mga nakuhang bala sa pistola. Sa kasamtangan, ana-ana sa kustodiya sa Kidapawan City PNP ang sospetsado samtang ginaandam na ang kasong ipasaka kaniya isip paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Dugang detalye sa tumadag ko mga balita lokal, patong-patong nga kaso ang atubangon sa usa ka 59 anyos nga amahan human kini gireklamo sa 29 anyos nga anak nga lalaki. Balog karon ngadto sa prisuhan ang suspek samtang gitakda una kon gitakda unta nining pagatubangon ang patong-patong nga kasong illegal possession of bladed, pointed or blunt weapon, alarm and scandal o grave threat bato kaniya. Mao nga mismong asawa sa suspek ang reklamo na sa mga kapulisan tungod sa sumala pa dili maayo nga pagtratar sa iyang bana ngadto sa iyang mga anak nga lalaki. Alas 8:45 ning adlaw nga Lunes sa buntag, September 6 sa mismong sulod sa ilang panimalay sa Purok 4A, Rajamuda, Barangay Bula. Kalit na lamang nga naghurmentado si Jericho Conherencio Salili, ang gireklamo nga amahan. Gipangulga ang kinabuhi sa 29 anyos o 34 anyos nga mga anak niining lalaki. Nagdumili ng muhatag o pamahayag ang suspek kalabot sa reklamo bato kaniya. Sa iyang pamahayag ngadto sa news team, ang suspek apan gikabutyag sa kabanay niini nga ilahan ng ginasikaso ang pagsumiter o affidavit of desistance alang sa kagawasan sa ilang amahan. Sige na siya, burido yung ulo, sir, nga. Huwag man siya problema, diri. Hinapakaon siya sa akong mga anak. Kaon tulog lang man siya, sir. Nya siya diya gahigda. Kalika na siya bangon. Dala sipit, gisipa niya mong pitsil na buak. Nya kapidji. Anak man siya. Hindi, nakuratan min na. Akong anak na kong dalagaw, akong apo. Nanagan kay. Nag-ari naman siya sa iyang sudlanan, sir. Sa container ba? Naday siya kutsilyo gitago-tago. Nya, paon sa man apa? Puslan man. Ubay-ubay ka mga individual ang gipang sikop sa personahe sa Police Station 4 human kini gipang sita tungod sa kalapasan sa gipat gumang curfew hour sa syudad sa Jensan. Matod kay Police Station 4 Commander Police Major Abdussalam Mamalinta, anaa sa 71 ka personalidad sa ilang area of responsibility ang gidala sa ilang istasyon aron masermonan tungod sa pagsupak sa curfew. Ubay-ubay sab ka mga establishmento ang gisita tungod kay wala pa kini manarado bisan oras na sa curfew. Base sa gipagula nga Executive Order number 36 Series of 2021 sa LGU Jensan, magpadayon ang pagpatuman sa curfew hours sa Dakbayan sugod alas 10 sa gabi hangtod na alas 4 sa kadlawon. Subling nagpahimangno ang kapulisan ngadto sa publiko ingon man ngadto sa nagkadayang establishmento nga sundon lamang ang gitakdang guidelines batok COVID-19. Nabungkag ang gimugna nga mobile drug den sa usa ka notorious ka illegal drug distributor dinhi sa Jensan atol sa joint buy-bust operation sa mga operatiba sa PDEA 12 o Police Station 1 sulod sa kwarto sa usa ka lodging house sa may Bautista Street, Barangay Dadyangas North.
Nadakpan na sila si Mansor Mandao alias Bay, residente sa Cotabato City. Crismar Catagle Perucho, residente sa Santa Maria, Davao Occidental. Christopher Soriano Suna, residente sa Bansalan, Davao del Sur. Kaylen Alamia Barcenas, residente sa Barangay Apupong, Jansan. O si Cherlon Rosales Afable, residente sa Tagum City. Tuig 2021 pa na monitor sa mga otoridad ang illegal nga binuhatan ni Mandao sa Dakbayan. Inig dunay mga order sa illegal nga druga pagabot matud pa sa Cotabato City. Murinta kiniog kwarto sa mga lodging houses og didto magpahigayon og repacking sa mga illegal nga druga kauban ang upat ka mga dinakpan. Lakip sa mga nakumpiska gikan sa mga dinakpan ang 5 ka mga pakiti sa gituohang shabu nga mokabat sa kantidad nga gibalabanang moabot sa 88,536 pesos. Mga nagkalailain nga mga drug paraphernalia sa 2 ka vials sa lidocaine o ang usa ka libo ka pesos nga gimong buy-bust money. Ana karon na sa kustodiya sa PDEA 12 ang 5 ka mga dinakpan samtang giandam na ang kasong may kalapasan sa Dangerous Drugs Act of 2002 batok kanila. Misa ka na sa 8.35% matag 100,000 population average daily attack rate o ADAR sa COVID-19 cases sa Soc-Surgeon Region. Matod sa DOH-12, ang attack rate ang porsyento sa AT risk population sa contract sa sakit atol sa specific time interval. Ang pagsaka sa ADAR rate ang nagpakita sa panginahanglanon nga dungaga na og bed sa mga COVID-19 referral facilities sa rehiyon. Dungan sa pagtala na sa 51.30% nga occupied beds sa mga referral hospital sa Soc-Surgeon Region. Tungod sa maong datos, subling nanawagan si Kangoso o Gangoso sa publiko nga siguraduhon ang hugot nga pagsunod sa health protocols aron makunhuran ang kaso sa virus ug mas epektibo gihapon kini aron mabatukan ang tanang klase sa variants. Dugang detalye sa tumadag ko mga balita lokal mo kabat na sa 955 nga ihap ang mga personahe sa Police Regional Office 12 ang natakdan sa COVID-19 sukad sa pagsugod sa pandemic. Kini base usab sa report ngadto nakalawayng September 6 nga datos sa kapulisan. Kung din 75 ang nagapabiling active case. Unom ang natala nga mitaliwan. 874 ang nakarecover na o 74 ang napakaroon sa isolation facility. Tungod sa bahad sa COVID-19, usa sa mga ginahimong lakang sa ato mga kapulisan mao ang pagpabakuna. Kung asa ana karon na sa 90.9% na sa ilang mga personahe ang fully vaccinated sa COVID-19. Fully vaccinated na batok sa COVID-19 ang 3,217 ka mga personahe sa Police Regional Office 12 gikan sa kinatibuk ang 7,944 ka mga sakop. Samtang ana sa 4,004 ang nakadawat na sa unang dose sa bakuna. Sa kinatibukan misaka na sa 90.9% ang bakunadong pulis sa rehiyon. Luyo sa bakuna, gipaniguro usab sa mga kapulisan nga dunay igo nga kargamento o depensa ang kapulisan aron nga makalikay nga matakdan sa COVID-19. Subli nga nagpahimangno si Berry sa mga kaubang pulis nga siguradoong masunod ang tanan nga mga standard health protocol batok sa virus. In support na rin po sa National Vaccination Program, out of 7,944, nasa 7,221 na po ang vaccinated na ating kapulisan. So 723 na lang po yung variant. So we have reached 90.9% of total vaccinated personnel po dito sa Region 12. Actually, ang Regional Medical and Dental Unit po natin ay patuloy na umiikot sa ating mga border checkpoints. Nagpo-provide po sila ng social and psychological lectures. Kasama na rin po ang pag-provide ng mga PPEs at ng mga vitamins po na kailangan po ng ating mga personnel. Ana
pa lang sa 110,301 kung 64% ang ihap sa mga na-enroll sa GenSan alang sa moabutay nga school year 2021-2022. Ning milabing tuig, nagtala og kapin 178,000 nga enrollees ang dakbayan. Sa public school, nagtala og kapin usa ka gatos nga enrollees kung 68.65% nga turnout kumpara ning milabing tuig, samtang dako ang giubos sa enrollment turnout sa private school nga anaa lang sa 5,020 kung 27.69%. Matod sa DepEd GenSan nga dako ang mamahimong epekto sa pandemya sa pag-ubos sa enrollment sa private school. Maong ginaawhag niini ang mga ginikanan nga magpa-enroll na sa miabutay o nga moabutay nga school year. Sa dato sa Department of Education, mikabat na sa 17.9 million ang naka-enroll alang sa pag-abli sa klase karong Setyembre 13 tuig 2021. Alam naman natin na yung economy natin is affected also, and walang face-to-face classes. And sabi ko nga noon, nung nakausap natin yung ibang mga magulang, ang rason nila is mobility, kasi yung ibang mga nag-aaral at malayong lugar. In my virtual meeting right now, pinag-usapan namin yung mga preparation, kasi we have to see to it that at least we can distribute the first module and second module in every subject, and yung iba nating mga paaralan ay nag-distribute na ng kanilang mga modules. Sumpay sa mga balita, andam na ang Department of Education sa pagpahigayon og face-to-face class sa higayon nga mohatag na og go signal si Pangulong Presidente Rodrigo Duterte. Kinimatod pa kang Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan. Sa usa ka interview gibutyag ni Malaluan nga nahumana ang DepEd kauban ng Department of Health ang guidelines alang sa face-to-face class sa usa ka gatos nga eskwelahan nga lakip sa low risk areas sa COVID-19. Dugang paniini nga dunay 600 ka mga eskwelahan ang ginakonsidera sa pilot face-to-face class human makapasa sa evaluation readiness. Sa laging handa public briefing, miingon si Yusek Malaluan nga mag-una sa mga kindergarten ngadto sa grade 3 level ang pagpahigayon og pilot testing. Pagpakaro sa nini nga walay full operation nga ipahigayon sa pilot testing. Hangtod 12 ka mga estudyante lamang sa kindergarten, samtang dili mulapas sa 16 nga grade 1 ngadto sa grade 3 students ang ginatugutan nga makaapil sa face-to-face class. Apan na nagpagula og managlahi nga reaksyon kalabot nini ang mga ginikanan. Department of Health is one with us and supports our position that limited face-to-face can happen. But we will have more information have been provided. So it is not a piece of paper that we're giving. We have been doing with the president. Ako mga anak sir, nalisdan gid sila kay di kay sila kasabot kay sa explanation good sir, kailangan good nila. Pero kung sa ako apod, okay pod kung face to face, kung maukihan pod ta diri, ana lang. Oh, sa bagay limit lang man ana ba, apoy ano ba? Apoy limit. Sa lain pang balita mga kabrigada, ana sa 2,422 ang ihap sa mga nabiktima sa dog bite sumala sa dato sa City Veterinary Office ning bulan sa Enero. Samtang mikabat na sa kapin 27,000 ang ihap sa mga nabakunahang iro, anausab sa kapin 10,000 ang mga iro nga na-impound. Naguna ang Barangay Kalumpang sa may pinakadaghang biktima sa dog bite. Matod sa City Vet, importante nga mabakunahan ang atoang mga iro aron malikayan ang sakit nga rabies. Gibot sa usab niini nga ang sakit nga pwedeng makuha sa paak sa iro. Doon na sa pahimangno ang City Vet sa mga mabiktima og dog bite. Rabies cases mostly are caused by number one, bites, scratches or lick of those infected dogs. So transmitted to human through bites, lick, and scratch. Those who are the dog bite victims, 3 steps lang po. Wash the wound with soap and running water. Consult the doctor. And number 3,
magpapakuna na po tayo ng anti-rabies that is post treatment prophylaxis. Mga kabrigada, ayaw ninyo kalimting magpakusog sa tong kalawasan, pakusgan ang atong immune system, makatabang ka nato ang pag-inom og tubig og patakan ka na og nigari. Dili mahimo brigada nga CJ nga magkulang og tubig ang atong kalawasan, no? Gumikan kay ang atong lawas made up of 90% water. So kinahanglan gyud nga atog yung tumanon ang 8 ngadto sa 12 ka baso nga tubig kada adlaw, no? Way labot ta sa kape ha, way labot ta sa mga juices o guban pa nga mga soda nga atong pag-inom. Tubig lang gyud na, pero kinahanglan siguro nato nga matag tubig nga atong ginainom do na gyud patak nga nigari. Mao na importante diha nga makasurvive ta sa tibok adlaw nato nga pagpaningkamot. Di ta maluya, no? Kung ang atong tubig nga ginom adunay sagol nga patak mineral nga nigari. Ayan, nigari, patak, mineral. Mao ka na ang mga frontline nga balita karong buntag. Ako si Kabrigada, CJ Sering. Mga balita nga adlaw-adlaw ninyo nga may baluan makita o matutukan dinhi sa Brigada News sa TV. Ako si Kabrigada Carlo Guzman Duga-Duga. Mubarog alang sa kamaturan, kagawasan ug kangayan. General sa Be Proud of Jensen again. Barog Jensen kini ang programang Frontline.